Okay, live na po tayo ngayon. Magandang gabi mga ka-low carbs. First live streaming broadcast ito ng Life Without Rice Movement or LWRM sa gitna ng bagyong Paeng. Signal number 3 ngayon ng Metro Manila. At po ang lahat. Ito po si Justin Mapile, National Convener ng organisasyon ng Life Without Rice. Ito po ang mga topic natin ngayong gabi. Naghanda po ako ng 3 na maaari nating i-discuss ng maikli. No? Ang una, ngayong kahapon, actually, no, kahapon, 29, October 29, ay 3rd Low Carb Month celebration ko. No? Actually, patuloy ngayong araw na ito ang aking celebration ng aking 3rd month anniversary bilang low carb practitioner. No? At gusto kong i-share ang naging karanasan ko dito kahit na maikli lamang, bagamat naniniwala ako na very significant ang aking naranasan na ito. At gusto kong i-share sa lahat ng mga ang mga aspiring low carb practitioners, no? Lalo na sa mga civil society organizations ng mga kaibigan natin sa Luzon, sa Visayas at maging sa Mindanao, no? Nationwide po ito. So yun po ang aking first topic, no? Ang celebration na ito ng aking pagpasok dito sa low carb diet program. Ang pangalawang paksa ay ipakikilala ko ng medyo may detalye or kahit na briefly ang ano ba ang Life Without Rice, no? Ano ba ito? Ang katangian niya bilang organisasyon at paano ito paano sumali ang mga gustong lumahok dito sa program na ito, no? Sa low carb diet program, no? So doon sa process pagpapakilala ng organisasyon ng No Life Without Rice movement ay papasadahan ko ng maikli ang tungkol sa usapin naman ng paradigm shift, no? Itong paradigm shift sa maikling salita ay mula sa nakasanayan natin na kumakain araw-araw ng bigas at iba pang mga carbohydrates na mga mula pagsilang magkamalay tayo hanggang sa kasalukuyan ay bigla nating from high carb to low carb. So itong bagay na ito ay tinatawag ko na kinakailangan dito ang para smoothly or radically makashift ka, no, doon sa iyong gawian tungo sa bagong sitwasyon na papasukin mo ngayon kung para sa pangangalaga ng iyong kalusugan, no? So yun po yung pangalawang paksa na tatalakayin ko, no? Tayo tungkol dito. Meron po akong inihanda rin na pangatlong paksa. Na meron sana akong katuwang na magtatalakay dito. Ang paksa sana na ito ay ang tinatawag na dirty low carb. Bakit ba natin tinawag na dirty low carb ang mga food na ito, no? Sa makatwid, merong clean low carb, merong dirty low carb, no? Basically, pag sinabi nating dirty low carb, siguro ito yung mga processed foods at mga inflammatory foods, no? At karaniwan ito yung ang isang food, yun ang mga kahit na ito ay fat, maituturing natin ito na isang dirty carb, no?
Samantalang kung dito naman sa clean, ito yung mga unprocessed, no? Hindi dumaan sa iba't ibang mga processing procedure, no? So ito sana ang papaksain at i-discuss at isi-share sa atin ng meron po tayong inimbitahang guest ngayon, kaya lang medyo naatraso yung aking imbitasyon sa kanya kay Coach Kuya Gibo Salvador, no? At nagpaabot siya ng mensahe sa akin na naipit siya ng pa siya sa bahay at nandun kasi ang kanyang facilities, ano, yung kanyang cellphone, laptop na magagamit para sa ating live stream ay nasa bahay at siya ngayon ay naipit pa na Quezon City. Kaya shout out kay Kuya Gibo Salvador, no? At nagkaroon po kami ng rescheduling, ano? Kaya magkakaroon ng part 2 live broadcast ngayon, magaganap naman ito sa Lunes. Ano? At i-announce ko po kung ano ang final na oras. Pero ito po ay alas 7 ng gabi sa Lunes. Okay. So yun po mga ka-low carbs, ang ating buong daloy ng ating maiden broadcast, kung baga, no? Ito ang Benamano broadcast ng Life Without Rice Movement. Ang mga ka-low carb natin na mga nakakasubaybay ngayon, at least meron akong nakikita dito na 10 nakasubaybay dito at pwede po kayong mag-post ng event sa Kwan dito sa ito, no? At katulad nito, no? Itong si Lisa Martinez, ano? Magandang gabi po, sir. Magandang gabi rin po, may Lisa. Okay, so yung iba pa ay po pwede nyong isulat na lamang sa ang inyong post at mga comments dito sa thread na ito. So, magpatuloy po tayo. Doon sa unang sa anniversary, third low carb mansari, no? Isipin mo meron pa palang mansari, no? Or ako lamang ang naggagawa ng mansari na ganito, no? Sineselebrate ko talaga ito dahil napaka sabihin natin para sa akin po ang pagpasok ko dito sa low carb na ito, no? Kaya ganito po, no? Meron akong ipinost diyan sa aking page doon sa No Rice Without Life Without No Rice Movement Facebook page na sinalaysay ko doon, isinulat ko briefly kung paano at yun naging circumstansya ng pagpasok ko dito sa na ito, no? At siguro papalawigin ko lang ng konti dito sa broadcast natin ngayon, ano? At unang-una, hindi po naging mahirap sa akin ang pagpasok ko sa LCIF para sa mas maikli, no? Ang LCIF, maririnig nyo ito ang low carb and intermittent eating. So yun yung LCIF, ano? Hindi naging mahirap sa akin ang pagpasok ko dito sa LCIF, ano? Dahil low carbs, noong late 80s pa lamang, presidente na si President Cory Aquino, that was 1987 onward, naging bahagi ako ng group para itayo ang isang, kung tawagin ay alternative traditional medicine, no? Na naging batas din ito nung I think nung 1991 kung di ako nagkakamali. Naging batas ito, ang tawag dito sa batas na ito ay Alternative Traditional and Alternative Medicine or TAMA. Tama, no? So naging bahagi ako ng legislative agenda na ito para matugunan sa aking paniniwala during that time, matugunan ang makakita at makagawa ng iba't ibang mga
modalities sa paggagamot para sa ating mga kababayan, lalo na sa grassroots level. Ano? So, yun yung Traditional and Alternative Medicine Act. Dahil kung matatandaan, mga kalokar, ang ating mga ninuno ay mga, sabihin natin ganito, early 50s, 60s, or even earlier, ang kapag kami mga or trangkaso, ubo o sipon, maraming mga herbal ang ginagawa ang ginagamit ang ating mga magulang natin, ano. So yun ang tinatawag nating traditional and alternative, ano. Sa katunayan, ang yung ibang mga alternative pa nga na mga yung hilot, ano, naghihilot pagka may sakit ng likod, ang mga buto, mga tiyan, nagagawa itong mga ganitong paraan. Ito yung mga traditional na mga paraan noon mga yugto na yon, ano. So you can just imagine itong 50s at 60s, itong mga dekada na ito, hindi pa malaganap ang sabihin nating kamoderno ang ating bansa, no? So hindi pa laganap ang mga fast foods, wala pang mga commercial centers na sa iba't ibang mga urban centers, no? Kundi largely ay nakarely ang mga pamilya, ang mga mamamayan sa agricultural setup ng ating pamumuhay araw-araw. So nababanggit ko yung Traditional and Alternative Medicine Act na naging batas na at eventually naging co-founder ako ng isang NGO na ang kanyang programa ay itaguyod yung mga alternative medicine. You So natutunan ko mga alternative o kung tawagin ay mga herbal medicine, ano? Moringa, malunggay, o serpentina, at marami pang iba na mga herbal, ano? Kung tawagin nga, meron kaming prototype doon sa isang bayan sa Pangasinan. Ang tawag namin doon ay Alternative Medicine Garden, ano? Community na yon, isang association yon na network, Uniwell or Universal Wellness Center. Ang bawat bahay ng sariling kung tawagin ay butika sa paso, no? Dahil doon sa maikling parsela ng lote nila, ilang backyard, nagtatanim sila doon ng mga herbal plant, mga herbal medicine, ano. So karaniwan sa kanilang mga tanim ay karaniwan yung oregano at serpentina. In fact, hanggang ngayon nga ay marami akong tanim ng mga herbal dito sa aking bakuran, sa maliit kong bakuran, ano. Mas marami ang kesa ornamental plant. Okay. So, therefore, ang basic orientation sa healthcare ay more on oriental ang aking orientation, ano. At marami akong kritisismo sa mga western oriented na ang western oriented healthcare system kasi ay nakarely sila sa laboratorio. Kailangan itong ang mga specimen ng pasyente, ang kailangan ng x-ray, you know. Doon largely dependent ang orientation ng western medicine, ano. Sa kabilang banda, yung aking binabanggit na advocacy regarding sa traditional and alternative medicine ay naghahanap talaga
ang tayo ng iba't ibang mga pamamaraan na alternatibo mainstream. No? Ang mainstream healthcare system kasi ay dictated by the Western-oriented healthcare system. So, naghahanap tayo ng mga alternatibo. At mabuti naman, tas ito, yung tinatawag ko kanina na Traditional Alternative Medicine Act. Okay. So, dahil doon sa background ko na gano'n, nanginayang ako ng gusto. Ako po ngayon ay 64 years old na. Early senior na, mid-senior na. Malapit na mag-mid-senior. Sa ganitong edad ko lamang na natuklasan, ano? O naunawaan ang tungkol sa LCIF. No? So ang circumstansya naman nito ay marami akong kinabibilangan ng mga chat group sa Facebook at isang miyembro doon sa chat group ay may nag-post ng isang video tungkol sa low carb na video ni Doktora. So na curious ako at pinanood ko 'yon. Doon nagsimula 'yon, ano. Sinundan ko kung sino si Dr. Rojo, yan sa humantong ako doon sa kanyang YouTube channel, na nasundan ko ang kanyang mga Facebook post at mga live streaming din, at inaral ko ang kanyang mga statement doon at kanyang mga educational presentation, ano, at advice, ano. So yan po ay nangyari noong July. July lang. Yan, ano. Kaya noong eksakto noong July 28, nag-self-declare ako ng sabi ko, ito ang kailangan ko. Kaya sabi ko nga, mula doon sa pagiging alternative medicine, traditional and alternative medicine advocate, kaya kong gawin ito. Tama na yung isinusulong ko na advocacy ng traditional and medicine, subalit kulang. Naunawaan ko na kulang lamang July of 2022. Sipin yun, late 80s ay nandun na ako sa ganong advocacy. In fact, itinuro ko yan sa mga kliyente ko, sa mga partners ko, na i-adapt nila yon as program, ano, ng kanilang mga constituents, ano, para ma-alleviate yung kahirapan ng mga urban poor, lalo na yung mga urban poor dito sa Metro Manila, no, na hindi na gumastos ng malaki doon kanilang pagpapagamot sa sarili. So kailangan nilang i-encourage at i-develop pagtatanim ng mga herbal medicine o butika sa bakuran nila, no? Kaya naunawaan ko nga na sapat na ang gagamitin mong input o pagpapagaling sa iyong sarili kapag karamdaman ay umiwas ka doon sa tinatawag ko na chemical and synthetic base na mga gamot, no? So yun po ang mga bagay na inaayawan o kinikritisa ng mga advocate sa traditional and alternative medicine advocate, ano? Dahil ang produkto ng mga pharma, ng mga chemical and synthetic base na iba't ibang klase ng mga gamot para sa sipon, ibang mga gamot para sa ubo, trangkaso, at iba pa ay hindi tunay na makakalunas sa karamdaman ng mga pasyente, no? Kundi yun ay bunga lamang ng kanilang hangarin na mapalaki
ang kanilang big profit, no? Super big profit, no? At maging dependent ang mamamayan ng daigdig sa kanilang mga produkto, itong mga big pharma na ito, no? Kaya ang tawag ko doon ay inuub batay sa kanilang propaganda sa media, dahil dictated din nila ang kanilang advertisement ay dictated ng mainstream media. So ang gamot para sa sipon o kaya para sa ubo, no? Kaya nauobliga kang inumin yung kanilang lason, yung ginawa nilang lason para sa iyo. Kaya aking pagyakap doon sa advocacy ng traditional and alternative medicine, no? Pero yun nga, sabi ko nga na hindi, dahil dapat alternative noong sa pag-aaral sa sarili ko at doon sa dalawang paraan ng paggagamot, yung Oriental mode of medicine at ang Western mode of healthcare system. Pareho namang mabuti ang kanilang intensyon, ano? Pero may kulang sa kanilang pareho, no? Kahit yung traditional and medical alternative medicine ay merong kulang. Ang kulang ito kung natuklasan sa LCIF ay ang usapin ng dapat ang pinag-uusapan ang mainstream medicine ng Western medicine at ng traditional and alternative medicine. Hindi dapat yun ang pinagbabangga o kumpara. Dahil hindi dapat tayo naghahanap ng alternative doon sa Western medicine o maging dito sa traditional and alternative. Pwede siyang ipagpatuloy itong traditional alternative medicine, pero ang pinaka-crucial dito na hakbang dapat na maunawaan ng mamamayan at ng mga pasyenteng may sakit ay ang usapin ng kung ano ang iyong food intake, no? Yung sinasabi ni thy food is thy medicine, ano? At ang medicine is thy food. So what food na i-intake mo, yun dapat ang nagbibigay ng yung sarili sa iyo ng nutrients sa iyong sarili, no? Sa iyong sistema, no? Kaya kung ang input mo sa iyong sistema ay high carbohydrate, halimbawa, kasama dyan ang kanin, kasama dyan ang iba pang mga carbohydrates, pasta, at naisama na ngayon dahil sa modern environment ay maraming mga fast food, so marami ang mga burger at mga french fries available over the counter, at uupo ka na lamang sa fast food kung tinatamad kang magluto at bumuhay ng matagal generasyon na, no? Dumagsa ito noong I think 70s to 80s na, no? Itong nag-influx mga fast food at mga burger fast food chain nito ng 80s, no? 80s 90s, no? Hanggang sa kasalukuyan. Kaya ito na ang nagisnan ng bagong henerasyon na highly processed foods, ito yung mga high carb na food ang pinapasok na sa sistema ng katawan, ano? Kung saan unconscious mamamayan at unconsciously na
hindi nila alam na iyon ay magiging sanhi ng iba't ibang mga sakit nila. Dahil halimbawa ang kanin, ang rice ay carbohydrates ito in the main, pero kapag na-convert ito at na-process sa ating bloodstream, nagiging sugar ito. 100 grams ito, halos 22, more or less 22 kutsara na sugar din ang ating kinakain. So, kapag ganun ang ating kinakain, natitrigger ngayon ang doon sa ating system. Samantala, yun yung isa, no, na nakagawian na natin, na nakagisnan na natin. Sa kabilang banda naman, natutunan ko nga na dapat hindi ganon kalaki ang input mo na carbs sa iyong sistema, no? So tinawag ko ngayon dito, distinguish ko lamang yung dalawa. Yung dalawang carb lover or carb addict, tsaka yung low carb carb warrior or low carb practitioner. Sa dalawang pasyente na yan, mas hahaba ang buhay ng mga tao na porsyento ng kanilang low carb. Ganito, ang carbohydrates intake kasi ng mga low carbers ay hindi sa bigas, hindi sa pasta, hindi sa noodles. Kumakain, meron ding carbohydrate content ang food intake ng mga low carbers. No? Ito ay nakukuha doon sa mga vegetables, sa mga fiber, no, mga gulay na ito ay doon nanggagaling ang content ng mga carbs na kailangan din ng katawan natin. Pero largely, ang kailangan ng katawan, instead na carbs, ay kailangan mo ngayon i-produce, mag-intake ng protina at clean fat kung tawagin. Ano? So, yung tatlong tinatawag na doon sa energy ng tao ay sa halip na bigas at iba pang mga carbohydrates ay dapat protina, fiber at yung clean fats. So, ang sinasabi nga natin ay mayroon tayong dalawang option para magkaroon ng fuel ang ating katawan. Ano? At nakagawian natin na fuel para sa ating daily energy ay kumain ng sangdamukal na kanin. Ano? At naimbento na nga itong only rice sa mga fast food. At sa kabilang banda naman, itong low carb ay dapat clean food ang kanyang para ma-maintain niya yung principle ni Socrates na kung ano ang kinain mo, yun na rin ang medisina mo. No? That's the simplest na sa dalawang orientation. Okay. So sabi ko, hindi dapat alternative ang hinahanap natin. I-overhaul ang buong work, gumawa ng panibagong framework, itakda mo ang framework, mindset, at itakwil mo ang dating nakagawian. Yun yung tinatawag ko na kinakailangan mo dito ang isang ang tinatawag na paradigm shift. Itong paradigm shift, sa maikling analogy, isang malakas at humaragasang agos ng tubig sa ilog o kaya sa dagat ay susuungin mo yon against the flow ng tubig, no? Kaya kontra-agos ka, no? Kailangan yun yung
challenge na harapin mo para ma-overcome mo ito. No? But kung sinabing gawin itong ganitong paradigm shift, no? Halimbawa ngayon, 64 years old na ako. Ibig sabihin, 64 years na rin akong kumakain ng kanin. Kumakain ng pasta, lahat ng mga carbs, no? Kumakain ng matatamis, etc. No? Of course, bago ako pumasok sa program na ito, kumakain din ako madalas sa mga fast food, sa mga process na kain ko rin yan. So, doon ngayon yung sa halip na gamutin ay kumakain ako ng mga food na lilikha ng sarili. So, yun po yung kinakailangan kong i-overcome. Hindi lang ako, kundi ng bawat isang gustong malusog at humaba ang buhay. No? So, dadako ako doon sa aking sharing, sa actual na sharing ko na doon sa circumstance na ito, kung paano ako napasok doon sa LCIF. Ano? Unang-una, dahil nga may background ako doon sa traditional alternative medicine, yung framework ko kaagad ang aking itinakda. No? Naniniwala ako na sa superstructure ng lipunan, hindi pro-people ang public health. Para sa mga ang umiiral na healthcare public healthcare system ating bansa ay para sa mga middle class lamang at para sa mga oligarchs lamang ang public healthcare system dito sa bansa. No? Siyempre, ang better quality ng healthcare system na pinoprovide ng mga hospital na malalaki, pribadong hospital, tulad ng Medical City, St. Luke's, at iba pa, ay hindi po pwedeng maabot yon. Hindi accessible yon ng mga grassroots, ng mga low-income earners, ng mga wage earners. You know? Hindi nila mapapahaba ang kanilang buhay. So, magkakasya na grassroots na ito doon sa kanilang doon sa barangay health center, no? Na kung saan sangkatutak ang mga nakatayong barangay health center, ang facilities, wala namang gamot, walang doktor, walang mga nurse, no? Ang mga tauhan lamang doon ay mga suplado at supladang mga attendant ang naroroon ng mga tauhan ng barangay. So walang may dudulong na health services talaga sa grassroots sa mga barangay, ang mga barangay health center na ito. So sabi ko, ang problem dito is i-overhaul yung superstructure ng yung orientation mismo ng paggagamot, yung sistema ng paggagamot dito. No? Hindi ko rin inaasam, hindi rin ako suntok sa ban na ang kasalukuyang administrasyon ngayon ay ideklara niya maglabas. Hindi po pas ng isang executive order na i-adapt na sa public healthcare system ang low carb para doon sa premise ng preventive medicine instead na cure. No? Babalik ta rin niya, i-distrong kanya ang orientation ng Department of Health. Ang Department of Health ay walang silbi. Hindi siya pro-people, hindi siya tunay na tunay na public healthcare system. Maba ang buhay ng mga pasyente at ng mamamayan, kundi maging dependent lamang sila doon sa mga produkto na synthetic at chemical-based na mga gamot mula sa mga big pharma. No? At by the way, ang mga doktor na gumagraduate ay finance, ini-sponsor ng mga big pharma
sila ay makapagpatuloy sa kanilang seminar, further studies kunyari, pero yun ay magiging ahente sila ng kanilang mga big pharma, promote ang kanilang mga produktong gamot, ano. So patuloy na malalason ang katawan ng mamayang Pilipino. So ito na na paraan ng paglunas ng karamdaman ng mamayang Pilipino, no? In fact, hindi lamang ng mamayang Pilipino, kundi ang buong humankind. Dapat ganoon ang orientation. Ano? Kaya doon sa aking karanasan, mga kalorb, tinawag ko ito na high carb to journey. No? Yung aking post doon sa Facebook post. No? Sa akin ay makabuluhan talaga sa aking buhay ang pagpasok ko na yon noong July 28, 2022. No? Yun ang unang araw ng implementation para sa Life Without Rice program. Mula sa pag-practice ko ng high carb, tumungo ako doon sa low carb practice or low carb diet program. At sabi ko nga, hinayang ako dahil ngayong 60s ko na lamang ito natuklasan. Okay. Ganon pa man, July 28 ako nag-start independently, no? Solo ko lamang yon. Nagkusa lang ako sa sarili ko. Kailangan ko ng guide. Kailangan ko ng professional guide at tulong nagpa-practice na ito. Kaya noong August 6, 2022, kinontak ko sina Brian Castillo, si Dr. Brian Castillo, at nag-message ako sa Facebook at nagkausap kami, no? At sumang-ayon siya na i-coach niya ako at hiningi sa akin ang mga pinakahuling lab test ko na meron naman akong nakahanda na resulta ito noong February 2022. Na doon sa aking lab test ay natuklasan na meron akong damang hypertension, nagpo-fluctuate ang aking blood pressure at meron akong tinatawag na hypertension. Meron akong hormonal imbalance o thyroid imbalance. Yun yung ang epekto sa nagulat ang buong pamilya ko na biglang bumagsak ang aking katawan, ano? Halos patpatin na ako nung bumagsak. In almost more or less 2 weeks time, bumagsak yung aking katawan. No? Kaya doon ko natuklasan na thyroidism pala ang naging sakit ko. Kailangan akong Doc Brian sa kanya araw-araw kung ano ang kinakain ko, every meal, ano? Pipicture para makita niya at mapagmasdan niya. Natanong ako minsan ay paborito ko kasi ang lumpiang okoy, yung lumpiang toge, may mga gulay, merong tokwa, merong kamote. Minsan naisama ko yun doon sa picture na yun ang kinain ko eh. I-forward ko sa kanya at sabi niya, bawal ang lumpia wrapper kasi carbo yon. Sinabi niya na bawal ang toge, no? Taas ang carbo content noon. Siyempre, merong tokwa yon, yung na nakahalo. So, soya-based yon ay so, yung mga ganong bagay na natutuklasan ko at naaaral ko kung ano-ano yung mga pagkain na kinakain ko. Although, binigyan ko ng ng food list batay doon sa enumeration na ginawa ni Dr. Rojo, no? Safe food, caution food, at danger food. So, meron, no? At of course, binigyan niya ako ng instruction na
dahil nag-start pa lamang ako dito sa low carb, so iniisip niya na maninibago ang aking system doon sa pagpasok ko sa low carb, no? Kaya ipinayo niya na dapat akong uminom ng electrolyte, ano? So batay sa aking timbang, sabi niya ay at least 2 litro hanggang hanggat na 2.5 na litro, no? So ganoon ang nangyari, araw-araw obligado rin akong i-report sa kanya ang aking blood tuwing umaga, pagkagising, at blood pressure bago matulog, ano? After that, after 1 week na nag-uugnayan kami ni Doc Brian, nakilala ko na rin si Kuya Gibo Salvador. Si Kuya Gibo Salvador, mag-team itong duo na ito, no? So sila na ang naging coach ko, silang dalawa. No? So sabi ko sa aking sarili, gusto kong i-record at chronologically i-record ang aking pagpasok dito. So bilang chronicle ng aking program, ginawa ko itong Facebook page na ito, no? At tinawag ko ito na Life Without Movement na Facebook page, ano? Ipinupost ko dito ang aking mga report, ang mga picture, ang aking mga pagkain, at mga aking mga coach, ano? Araw-araw, hindi ko nga lang naisama dito yung aking sa post yung aking mga BP. Ito lang lately, magaganda na yung aking BP. Hindi na lumalagpas ng 120. No? Average of 117 na. Okay. Maikling dinaanan ko, sabihin natin masasaya at mahihirap na yun ang aking high carb period. Ano? Noong early 20, doon nga na-diagnose ako na meron akong hyperthyroidism, no? Overactive thyroid ito. Mabilis na bumagsak yung aking unintentional weight loss. Kasabay nito ay meron din may mga pagkakataon na laging masakit ang aking batok to the extent na hindi ako makapagtrabaho, no? Karaniwan meeting ako kaya gumagawa ng mga document report. Niresetahan ako ng aking doktor na sa Philippine Heart Center, binigyan ako ng gamot for maintenance ng hyperthyroidism. Ang Apasol, 5 milligrams, 3 times a day yung iinumin ko rito, 3 times a day. No? Umaga, tanghali at gabi. No? Hypertension naman ay 1 time a day, yun yung Micardis or 80 milligram. No? At sabi ng aking doktor, iinumin mo na yan habang buhay. Kupare ko yung doktor na yon at gano'n ang pagkakasabi niya. No? Ay mo nang iinumin yan, pare. So, ang aking lifestyle period na yan ay sedentary. No? Lagi akong nakaupo dahil doon sa opisina, more on admin yung aking trabaho. At consultant kasi ako ng iba't ibang mga LGU. No? At bumigat timbang. Ano? Umabot ako ng 85 kilos at malaki ang tiyan. Ano? Sedentary ang aking lifestyle, madalang ako mag-exercise or no exercise at all. Noong mga panahong yan, ng 1.5 kahan hanggang 2 kahan ng sigarilyong men, araw-araw hanggang gabi. Dahil hating gabi ay nagtatrabaho ako sa may mga sinusulat ako hanggang sa hating gabi. No? At kasabay ng yosi, siyempre kumukonsumo ako ng mga average of 5 tasa ng kape. No? At karaniwan, instant coffee pa ito. No? Madalang akong uminom ng brewed coffee in that period. Ano? Sa araw-araw kong aktibidad, gayon ang aking mga iniinom. Yosi, kape. Sa mga pinahihintulutang okasyon ay madalas din akong nakakainom ng alcohol. Ano? Pero ito kaya hard. Malakas akong uminom din during that period. So yun yung naghalo-halo na mga
sabihin natin, input ko sa aking system. Yun ay sa pagitan ng 2015 hanggang 2020. Madalas akong makaramdam na ng hypertension, na rin ako ng chest pain at madali na akong hingalin. Noong late 2016, una ko na tumaas ang aking blood pressure. Nagising ako sa isang 5 o'clock in the morning na umiikot yung aking paligid, yung aking paningin. No? Nagising ako sa umaga na yan na hindi ako makatayo. Ang aking misis at alam niya agad na ako ay high blood na yun. Umaga na yon. So, binipi niya ako at positive. Umabot ng 150/100 yung aking blood pressure noong panahon na yan. Noong 2016. Nakayanan kong pumunta pa sa lababo at doon ako nag-blow. No? Sabi nga nila, sabi ng doktor ko, kung hindi ka nakapag-blow, baka pumutok na ang ugat mo sa batok o sa ulo mo. No? So, yun naman yung kabutihan. No? Nagkapag-blow ako. Pero kung mag-blow, nilabas ko yung lahat ng mga kinain ko, guminhawan ko, bumaba na ng konti. No? So, tsaka na lang ako nagpunta. Later on, clinic ni Doc. Pinayuhan ako, based on that, pinayuhan ako ng doktor ko na paliitin ang aking waistline na umaabot noon ng 36 inches. Batay sa kanya, isang paraan daw na mabawasan ang kanin na kinakain. Ano? Kaya't noong 2016, no rice na rin ako. Nagsimula na akong no rice ka-dinner. No? Para yung morning, minsan wala rin akong rice, ano? Pero kapalit ng rice, ako ng tinapay. Malakas ako sa tinapay. Ano? Kaya, yun. Kaya naging madali sa akin yung pag-alis ng, sa system ko ng no rice dahil nagagawa 2016 pa. Ang kaibahan nga lamang noon, noong 2016, nagbabawas ako rice food intake, pero malakas ako sa kanin tsaka mga ramen. Mahilig ako sa mga noodles. So, lalo na kung French bread ito. No? So, hindi na bago yung aking sistema. Wala yung rice, pero merong bread, merong pasta, merong mga noodles, merong mga ramen. Hindi na bago yung aking pagkain. Din, inalis ko na din at will. Sinabi ko kanina na at least 2.5 hanggang 2 packs. No? Sabay kong inalis yung sigarilyo at kape. Sinabi ko sa sarili ko, bukas hindi na ako maninigarilyo at magkakape. So itinuring, ganoon nga ang nangyari dahil itinuring ko yung itinuring ko ito na isang gera, declaration of war against Yossi and kape. Sabi ko, kapag kahinawakan ko ang sigarilyo kahit na hindi ko sinindihan, talo na ako. Mahawakan ko, talo na ako. Kaya itinapon ko lahat yun. Sigarilyo, kinabukasan, hindi ko na ginamit. Walang withdrawal syndrome akong naramdaman dito. No? Kaya hindi totoo sa akin yun. Basta nung system ko, wala naman naging epekto sa akin. Pero ang isang nakatuloy sa akin, mga ka-low carb, kaya ako madaling natanggal yon ay meron akong nabasa na isang research. Kailangan mong i-detoxify ang iyong sarili para craving mo or yung withdrawal syndrome na sinasabi nila na hanapin mo at maglalaway ka. So ang akin naging ginamit noon ay virgin coconut oil. No? So sa nakaubos ako ng 1 liter up to 6 months. No? Naubos ko yung marami akong naubos. 2 kutsara sa umaga pagkagising, yun yung iniinom ko.
na puro diretso ko yon bago ako, before any food na kakainin ko. So, yun muna ang kinakain ko. So, yun yung nag-detox sa aking sistema. No? Natanggal yung, hindi ko hinanap na yung sigarilyo at kape noong 2016. Ayan. Kung tutuusin, itong tinatawag nila na withdrawal, hindi pa sila desididong tanggalin talaga yung sigarilyo nila, no? Kaya meron silang alibi na hinahanap-hanap pa rin nila, kaya paminsan-minsan tumitikim sila, prolong yung natatalo sila sa gera, no? Natatalo sila sa sigarilyo. Para manatili yung aking kalusugan sa period na ito, pumasok ako sa isang bagong sports, yung Muay Thai boxing noong period na yan, 2020. No? Pumutok na rin kasi ang pandemic noon, ang COVID-19, at pumasok ako sa boxing training program, isang pribadong program ito. Bawal kasi noon ang mga gym, sarado ang mga gym. Sa garahe lang ako sa coach ko, sa trainer ko, sa bahay niya, sa garahe niya. Doon kami nagtitraining. Dulot nito ay natuwa naman ako dahil lumiksi ang aking katawan. Asad ako ng 2 kilo. Naglaro ako ng 2 taon, sa akin ng 2 kilo sa loob ng 2 taon. Ano? So, pinakamababa akong timbang during that time. From 280 yung aking timbang noon. So, natuwa na rin ako. Kakaiba ngayon akong dito sa low carb. No? Pag 95 days na ako, to be exact, ngayong araw na ito, practice ng LCIF. No? Ito lamang October, nagpa-comprehensive laboratory test ako at full blood laboratory test. At tuwan-tuwa ako dahil ang resulta ng laboratory test na normal level lahat ang findings. No? Ang sabi ng laboratory test na yon ay wala na rin normal aking hypertension at normal na rin yung aking thyroid. So nakabalanse na ang aking thyroid. So nawala na akong nawala na akong thyroid, hyperthyroidism. So doon ako natuwa dahil yun ay, kung hindi ako nagkakamali, less than 2 months lamang yung aking pagpasok sa LC. Yun na yun, naging resulta sa laboratory. So pinayuhan na ako ni Coach Doc Brian, na i-reduce ang dosage sa hypertension. Kasi 80 milligrams yung aking iniinom noon. So sabi niya, i-cut mo na into half. So 40 ml na lang. Marami akong nabili na 80 mg, cut ko na lang yun sa source para maging 40-40. No? So, pagkalipas ng 2 araw, dahil consistent na maganda yung aking blood pressure, ako na itigil ko na ang pag-inom ng aking maintenance. Kung hindi ako nagkakamili, week na ako, pang 3rd week ko na ngayon, na hindi ko na iniinom yung aking maintenance sa hypertension. So, free na ako, malaya na ako doon sa maintenance na sinimulan kong inumin since 2016. So natapos lang nito lang after my 2 practice ng LCIF. Yung ay 117/68. Araw-araw 'yan. Patuloy yung aking pag-inom pa rin ng maintenance thyroidism, although yung dating 3 times a day, ngayon ay twice a day na lamang. Ano? So pinayuhan ako ng doktor ko na magpa-check up uli after 3 months at i-determine niya kung tuloy yan ang alisin ang pag-iwas dito sa hyperthyroidism. So,
Yun, mga ka-low-carb, ang nakikita nyo dyan sa aking Facebook page, post, yung aking picture ng after from, I think, 80 to 82 kilos yun noong before July. Tumabot na ako ngayon. Nami-maintain ko ang 70 kilos sa kasalukuyan. Okay. So, yun mga ka-low-carb, yung aking maikling sharing sa inyo. At maraming mga nag-post dito sa ating at nagsabi sila, bigyan natin ng shout out natin itong si Gabs Light. Good evening po from Cebu City. Good evening po, Gabs Light. Ganon din kay Noredek Sampungay Ribaya. Good evening, sir. Good evening po sa inyong lahat. Kay Fine Manyosa. Good. Ganon din kay siya ay si Maylisa Martinez. Sir, napanood ko po yung mga low carb nyo at salamat po sa mga tanong ko. You're welcome, Maylisa. Subaybayan nyo po yung aking mga post doon. Ganon din, meron din pagbati si Mila. Gandang gabi po. Salamat po sa sharing. You're welcome po, Mila. Kay ganun din ang pagbati ni Edna Ossiana. Salamat po sa mga isinishare mo po. You're welcome po at anytime. Ko ang aking pag-post doon sa ating Facebook page. Tulungan din ako na i-share ito sa iba pang mga kaibigan at kakilala natin para dumami ang mga advocates. Ganun din, bigyan natin ng direkto. Good PM po. Late po ako. No problem. It's all right. So, yun, mga ka-low carb, na-share ko yung tungkol sa aking maikling kasaysayan. Ngayon, doon sa gusto kong dumako doon sa pangalawang paksa natin. Yung Life Without Rice movement. Itong LWRM or Life Without Rice movement na ito. Pagkatapos ng aming live sa program ni Doc Brian tsaka Kuya Gibo, 2 weeks ago, nakapost dito yon. Nabanggit ko sa kanila na very interesting pagpatuloy ang gawa. Itinuturing ko ito na isang work. It is not really it is not kasi kailangan kong trabahuin ito. Hindi lang ako nag-advocate kundi kailangan kong gawin ito. So, hindi sasapat ang isang level ng pagkilos sa pamamagitan ng advocacy lamang. Ang ay lumikha ng isang formation, isang organisasyong malapad sa iba't ibang lugar na hanggang sa eventually ay scope ng ganitong advocacy work ay may trans to a movement nationwide. Hindi pwedeng hanggang advocacy lang tayo. Ang kailangan ay at ang magiging mag-involve dito ay gusto kong maging kapartner, makipag-negotiate at magipag-partner sa mga civil society organizations, sa mga organisasyon sa iba't ibang mga municipalities, sa iba't ibang probinsya, iba't ibang mga regions para merong core of health workers na nagwo-work pa
para doon sa low carb advocacy work. No? So hindi kailangan nating paramihin ang mga katulad ni na Dr. Rojo, ni na Dr. Brian, sina Kuya Gibo, nakikita ko, napapanood ko rin si Annie Ting, ano? Si Ate Annie Ting, ano? At very passionate siya dun sa kanyang mga live stream at pagpapalaganap din ng ganitong paglilinaw, ano? So, ang isang organization ng Life Without Rice movement bilang isang movement, siyang maging instrumento para sa arousing, no? Pagpapaliwanag. No? Ang pangalawa na dapat gawin ng Life Without Rice movement is organizing. So yung dalawang yon, arousing, organizing. Ang pangatlo na gawain ngayon ng movement na ito is the practitioner, the low carb practitioner. So yung tatlong trabaho na yon ng movement, arouse, organizing, and mobilizing the low carb practitioners and other supporters sa iba't ibang mga localities hanggang sa maging nationwide ang kanya eventually. No? So I am looking forward ngayong natitirang 3 buwan, itong last quarter 22, na may i-launch ito before the end of the year. Itong national leadership. No? Kailangan lamang may tayo dito yung iba't ibang representative ng mga organization. Kausap ko na ngayon, meron akong 2 na organisasyong malalaki ng wide network na nag-exist ngayon. Itong People's Council for Change, kung tawagin, at yung isa ay mula sa Masa Duterte Movement. Itong mula sa Masa Duterte Movement, isang social movement ito during Mayor Digong na naitayo noong 2016. So malaki ang kanilang network at gusto kong sa kanila at i-adapt nila ito as their healthcare program. Kaya may combination ngayon ito ng ganito. Dahil itong mga organization na ito ay grassroots lang base, no? Community-based at grassroots ang kanilang main composition. No? Kailangan maunawaan ng grassroots na target natin maging practitioner ng low carb, na low carb ay hindi para sa mga may budget lamang. Kita ko doon sa mga ilang pagkakataon, may mga post na parang mas mahal daw ang mga food intake ng low carb. May mga sumasagot din naman na hindi totoo na mura. In fact, nga ito kasi nga po pwedeng twice a day ka na lang kumain o kaya once a day ka na lang kumain dahil natututo na hindi maging kapag hindi ka na kumakain ng kanin, yung cravings mo sa pagkain ng carbs tsaka ng sweets ay unti-unting nawawala yun eh. Nare-restore niya yung capacity katawan mo to heal itself eh. Kaya yung mga sakit mong mga minor ay nare-regenerate yung mga cells mo, no? At ang depensa mo doon sa ang iyong immune system laban sa mga atake ng virus o ng bacteria. Kaya instead na yung impression ng mga elite lamang ang may kakayanan na mag-adapt nito, makakabuti ngayon sa grassroots na sila mismo ay ma-practice ito dahil magiging kabawasan yon doon sa kanilang health or medical budget doon sa kanilang income sa buong pamilya. Kaya mananatili silang malusog, no? At hindi masasakitin
at hindi na sila magdedepende doon sa paglapit sa walang silbing mga barangay health center. No? So yun po yung overall na katangian at objective ng Life Without Rice movement. At nakakatuwa na nagpahayag ng maaga si Dr. Brian Castillo, yung aking bahagi siya nito. No? So i-invite natin siya later on as a national executive committee members sa organisasyon na ito. Ang mga susunod siguro ng mga hakbang natin upon launching by December, probably by December, sa first quarter ng 2023 ay itatayo na natin ang mga cells or center of leadership sa bawat probinsya na meron na tayong mga kausap. Not necessarily sa region level, provincial level, o kahit sa mga municipal or city level leaders, no? Yung core of leaders, siguro mga around 5 leaders din tipunin doon, no? At ang magiging activities ng natin na Life Without Rice movement ay siguro dito sa 2023 period, largely ang ating trabaho ay education pa, no? Information, ipaliwanag pa natin massively sa mga partner organization what is low carb, no? Kailangan maipakita natin yung diferensya nung dalawa, yung high carb tsaka ng low carb sa paraang organisado in organized manner, no? Hindi pwedeng sweeping lamang, hindi po pwedeng hanggang advocacy lamang. Yung advocacy natin ay mai-transform into concrete organization para sa action, no? Organization. And kaya tatlo yun. Kaya arousing, organizing, and so ganun po yung magiging magiging process. At meron tayong initial na plano na mag-conduct ng mga forum, ng mga low carb forum. Wala finite na team or brand name kung baga pangalan nito, kundi generally tawag lang natin dito low carb health forum, no? Sa mga munisipyo, mga kaibigan, halimbawa natin, halimbawa ko sa Valenzuela City, no? Last time kausap ko doon si Vicky Arda, isang kagawad ng barangay. Sabi ko, kung pwedeng maghimok siya, mag-identify siya ng mga kaibigan niya at nila o sa barangay para tipunin ang mga interested sa low carb practice. 10 to 20 na mga katao at mag-invite tayo ng person. Ano? Halimbawa po pwedeng gawin natin resource person yung mga doktor. Itong mga coach natin, sina Kuya Gibo at si Doc Brian. Ano? Or yung iba naman na po pwedeng combination yun ng ng face-to-face na forum at virtual, ano? O pwedeng ang ibang resource person natin ay sa pamamagitan ng video. Ipapakita na lang natin doon sa ating audience, sa locality, yung speech. So, ganun po yung magiging activity natin at sa per munisipyo or per locality na meron nakahandang mga core of leaders na pwede nating bigyan. No? So, sila ang magiging seed, no? Seed of the movement. Sila magsisilbing binhi, no? At sa bawat locality ay magtatanim tayo ng mga binhi at kalaunan ay maipalaganap talaga natin itong low carb na Life Without Rice movement. Ano? So, yun yung sabi ko, kailangan magsilbi itong isang kilusan, maging movement. Ano? Tama lang na dumami, paramihin pa natin ang mga advocates, pero from advocates, kailangan nating i-transform ito,
convert ito in organization para sa broader action. So, yon mga ka-low carb. At magdagdag tayo ng additional shout out dito, no? Okay, so nabanggit ko na kanina Miss Edna Oslaman, Edna Oceana, no? So salamat din sa inyo. Maraming salamat din, Edna. Ganon din kay okay, nabasa ko na ito kanina. So hello carbs, at yung pangatlong paksa, hindi muna natin ngayon tatalakayin dahil iyon ay allocated, kumbaga ay ang maging resource person natin doon ay si Kuya Gibo Salvador. No? So yun ay kanyang ayon sa kanina sa aming usapan na siya ay magiging resource person natin sa Lunes ng alas 7, meron pong part 2 ang ating live ngayon. Tatalakayin natin among other na topic, no? Yung low carb ang ating paksa sa Lunes, ano. So titingnan natin every week, once every week siguro or every Saturday ay meron tayong mga topic na ganito. Pwede kayong mag-suggest sa ating page kung ano ang mga paksa na gusto nating i-discuss, ano. So sa iiklian lang natin 30 minutes or not more than 1 hour, ano. Ngayon po ay umabot na tayo ng 8 na ngayon, so lumagpas na tayo ng 1 hour and 15 minutes, ano. Ayong 59 viewers ngayon sa ating live stream. Maraming salamat po sa inyo. 59 plus 6 siguro ito sa inyong pagsubaybay sa ating first broadcast, live stream broadcast. At ito yung broadcast batay sa selebrasyon ko sa aking 3rd month anniversary pasok ko dito sa low carb. So muli mga ka-low carb, nagpapasalamat ako sa ating maiden broadcast ngayon at magbigay kayo ng suggestion, critic or puna doon sa ating page para kung paano pa natin ito ma-improve much better na takbo o platform ng ating live stream broadcast. So, i-share lang po ang ating mga post doon sa Life Without Rice Movement at itag ang mga kaibigan at meron din pong similar na pangalan ang ating YouTube. Ang sa YouTube channel ay Life Without Rice Movement din. So, i-access din po natin ito at i-share at mag-subscribe po tayo. So, muli, maraming salamat yung lahat at magandang gabi. Dahil meron pang umiiral pa sa kasalukuyan ang bagyong Paeng, signal number 3 pa rin sa ngayon. Gabi at muli maraming salamat. Bye-bye.